O, dito naman tayo kay Kibuloy. May mga na-real talk si PBBM ngayon eh. Kasi naman itong kampo ni Kibuloy, particular to si Topacio, kine-question nila yung paglalabas ng pabuya na 10 milyon kapalit po ng ulo ni Kibuloy. Kine-question nila yan. Bakit daw? Bakit daw private individual pa ang magbibigay niyan? Gusto nila manggaling sa DILG. Ano ba yan? Pag manggaling sa gobyerno, magagalit kayo dyan. Sisilipin yung gobyerno. Bakit gumastos ng ganyan kalaki? Bakit mag-aalat ng 10 milyon kapalit ng ulo ni Kibuloy, di ba? Eh ngayon, na private individual yung magpupondo, nagagalit din sila. Kasi ano yung interest ng private individual na yan? Bakit maglalabas ng 15 million pesos para lang mahuli itong Kibuloy at kanyang mga alagad, di ba? Bakit daw? Kinasyon nila yan. Eh, kala nyo, hindi kayo papatulan ni PBBM. Ayan, pumatol. In fairness kay PBBM, lang real talk na naman dito ah. Sa balita ng Politico.com, son of God in hiding. O yan, pwede ba yun? Son of God ka, tapos nagtatago ka. Marcos dares Kibuloy to face charges. Yun na lang yun eh. Wala nang maraming tanong-tanong kung bakit may pabuya, etc. etc. Ano yun? Kayo lang ang pwedeng gumalaw, kayo lang ang pwedeng kumilos. Yan ang nagiging ugali nyo. Gusto nyo kayo lang ng kayo. O kaya kumikilos ang gobyerno, kailangan mahuli agad. Isang paraan ay paglalabas ng pabuya. Sasabihin nyo ngayon, masama, etc. etc. Mali ang ginagawa. O ito, si PBBM na nagsalita, harapin mo yung charges sa'yo. President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday dared embattled televangelist Apollo Kibuloy to show himself and face the charges against him. Yun lang yun. Simple. Harapin ninyo ang kaso. Magagaling ang abogado, mayayaman ang abogado, hindi harapin ninyo. Yun lang yun. Humarap kayo sa proper forum. Nung Senado, ayaw niyong harapin kasi hindi yan yung proper forum. Magsampa sa totoong korte. O nagsampa sa totoong korte, nag-issue ng warrant of arrest. Ngayon, ayaw niyong harapin. In a media interview, Marcos defended the initiative of private citizens in putting a 10 million reward for anyone who can provide information that will lead to the arrest of the fugitive religious leader. Dapat lang. Ano ba intensyon ng tao na yan? Ma-aresto. Si Kibuloy, anong naging masama dyan? Kibuloy is wanted for sexual abuse and human trafficking. Kibuloy, may kaso na yan, no? Hindi biro yan eh. E paano kung nagkakalat pa ng laging ngayon yan? They want to help us bring a fugitive to justice. He is a fugitive. Sakit pakinggan, ha? Pugante siya, sabi ni PBBM. He is hiding from the law. If there are private citizens who want to assist the government in the effort to bring him to justice, I don't see why it is an issue, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Eh samantalang si Digong, alam niya yung lokasyon ni Kibuloy, ayaw tumulong sa gobyerno para hindi dating parte ng gobyerno. Secret daw, alam niya ang lokasyon eh, pero ba't ayaw mo tumulong sa gobyerno dyan? He can question their motives as much as he wants, pero magpakita siya. I question his motives. Let me question his motive. Bakit kami laging kini-question? Sinusundan lang namin ang batas. Sundan nyo din ang batas. In fairness kay PBBM, bumibirado na siya dito. Medyo jumajump na si PBBM dyan eh. Sumusundot-sundot na. Ayos na ha. Sumusunod-sunod na rin ang presidente ha. Tama ka naman. Bakit kami lagi kine-question nyo? Sumusunod lang kami sa batas. O sundin niya ang batas. Ayos na ha. Ayos na PBBM. Ayos ang statement na to ha. Earlier this week, Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. announced that citizens have pulled a 10 million pesos reward for information that can help in the arrest of Kibuloy. Ang mga co-accused niya, si Crescente, si Pauline, si Ingrid Canada, si Sylvia Simanes, at si Jacqueline Roy ay makakatanggap po ng makapagtuturo sa kanila, makakatanggap po ng 1 million pesos dahil may pabuya po yan. The Kingdom of Jesus Christ leader has standing arrest warrants for child and sexual abuse issued by Davao City Regional Trial Court and human trafficking issued by a Pasig Court, which are non-bailable cases. Eh kasi kung ma-aresto si Kibuloy, wala na. Hindi na siya makalabas dyan. Habang nag-hearing, nasa loob siya. At ayaw na mangyari yan. Mabubulok na lang siya dyan. Insulto sa kanya, kaya hindi na lang magpapakita yan hanggang matsugs na lang ka-coffee. Sa labas na lang yan talaga. Oo. Sapul kayo ngayon kay PBBM. Gusto nyo, kayo lang question. Tama yan. Sabihin din niya kay Harry Roque. Gusto mo, ikaw lang nagpapakalat ng mga peking informasyon. O ngayon, nabiktima siya ng mga legitimate media organizations. So, sige, labanan kayo dyan. Kasuhan kayo dyan.
Del RG Banaba, dapat maaresto na si Apogo Kibuloy. Apogo talaga. Amalia Nocon, abogado ka isipin mo, pera na naman ng gobyerno. No, basta't ang Panginoon, alam niya kung sino ang taong makatotohanan, sabi ni Amalia Nocon. Bokobo na si Bibi Gandang Happy, sabi ni Dodot Reyes. Okay, bakit naging Bibi Gandang Happy? Sammy Arbas, hello po sa inyo. Nakikinig po sa atin kay Janet Santi. Shoutout po sa inyo. Dapat lang may award wanted para mahuli na. Kasi medyo mabagal ka coffee ang pag-aresto. Kaya nga nirelieve yung mga pulis dyan sa Davao Kasi parang hindi kayo kumikilos dyan. Anyari dyan? Bakit hanggang ngayon hindi pa ma-aresto yan? Ilang buwan na yan. Pwede na gamitin ni Gibbs ang powerful words niya na stop. Baka sakali gumana pa ang sinabi niya na kapangyarihan niya. Sabi ni Eduardo Yape. Option niya yan. Di ba? Baka try niya. Baka gumana. Presenita Escueta, good evening po sa inyo kay Fleet Ligara. Lus-lus mo raw ka coffee, mukhang pera ka, tambalus-lus ka, lumang tugtugin. Wah! Fleet Ligara, legit ba? Legit ba? Nasaan ba kasi si Kibuloy? Sino ba kasi ang may kasalanan? Di ba? Siya ang humarap sa batas. Siya may pananagutan dyan Bakit babato mo sa amin dyan? Ate Ana Olimberio, nakikinig po sa atin. Happy viewing po sa inyo. At of course, kay Belmar talaga, no? Oliverio, yung classmate ko ng elementary. Happy viewing po sa inyo. Sa lahat din po ng mga taga-Ada na nakaantabay po sa atin, nakatutok sa atin, maupay nga gabi, yung tanan. Ayan, kita-kits tayo next year dyan sa Ada. Ma'am Carcleia, good morning ka Coffee at ka MSMA, ka Loyals, DJ Byron Tokes, ayan, KOJC Control Freaks. Ano pakialam nyo kung sino nag-donate ng pera? Go PBBM. ML Mega Love shoutout po kay Eloids, kay Ma'am Cecilia, kay Ma'am Sandra, kay MCJM, Motion Science, at mga galing sa live stream ko. Ayan, happy viewing po sa inyo Ma'am Carcleia at sa mga kanonood lang po kay Ma'am Carcleia. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Totoo, gusto nyo, kayo lang ang gumagalaw Ngayon, kumikilos ang gobyerno, kayo, bash kayo ng bash dyan. Karma is real ka coffee. Yan, naglalabasan na yan. Boss ka coffee, na-promote na si Harry Roque from being a clown to a circus. Pag circus, maraming tao yan, kumikilos dyan ka coffee. Ayan, Ma'am Carcleia, hi daw po sa inyo, sabi ni Ma'am Sandra. Yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook, ka-coffee, sige, magbigay lang kayo ng komento dyan sa ating comment section, no? Para mabasa natin mamaya yan. Kung nasa Facebook po kayo, komento lang din kayo dyan. At i-like na rin po itong video na to. Baka hindi pa po kayo naka-like at click nyo na rin ka-coffee yung follow sa Facebook. Kung nasa Facebook kayo, follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube, i-click nyo lang po yung like. Sige, watching from Calbayog City. Nakikinig po sa atin si Junicio Tumalon. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Western Samar. Diyan po sa Calbayog. Daisy, hello sa iyo Daisy. Kay Charit Garmad, nakikinig din po sa atin. Magandang gabi po. Nandiyan naman po siya ngayon sa California. Magandang gabi po sa inyo. O siya ka-coffee, sige kuha na ng kape at tayo mag-move on sa ating next topic.